Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Amen. Father. Alam naman ang Lord. Praise Him. Woo! Yan, no? So, tayo po ngayon ay nasa renewal. No? So, tayo ngayon January 26, kaya tayo po ngayon ay magdaraos ng mga renewal, charismatic renewal seminar. No? Isang panawagan para sa lahat ng mga tinawag na magkaroon ng bagong buhay. Amen? May bagong buhay na ba tayo, mga kapatid? Amen? Palakpakan natin ang malakahan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. No? So, yung aking pumaliyang ay ang pamagat ay mabisang pagsisisi para sa mga mabisang pagsisisi sa pagdating ng Pentecostes sa mga alagad at sa mga ina sa bagong Jerusalem. No? So, yun na nga po, kailangan na talaga natin ng ano bang ibig sabihin ng mabisang pagsisisi. No? So, yun na nga, yun muna unahin natin, no? Na yung title is Mabisang Pagsisisi. Bakit meron bang hindi mabisa? No? No? Meron bang pagsisisi na para bang hindi tumatalab? No? Kasi nga po, sabi nga po na yung iba, no, after kaya nga may renewal, matapos silang pumasok sa renewal, syempre, kasi nga, hindi nagkakaroon ng na-expire yung kanilang pagsisisi. Amen. No? Nagkakaroon ng expiration. Ibig sabihin, merong, bakit ba na-expire? Ibig sabihin, kumbaga sa mga license natin, na-expire, may daw na araw, panahon na hanggang doon lang yung visa. No? Kaya, kailangan i-renew. No? At ngayon nga, tayo ay tinatawagan upang mag-renew. Kasi bakit? Yung iba, naging kampante na sila na hindi na magsisi. No? At tayo, dahil tayo nasa renewal at bilang charismatic, sabi nga kailangan kasi yung pagsisisi daw natin ay maging ganap. Kailan ba, bakit ba hindi nagiging ganap? Pag yung ating pagsisisi ay para bang hindi natin siniseryoso. Amen? No, tayo po bilang mga nakakilala na sa ating Panginoon. Alam natin, marami tayong mga kapatid na graduate na, charismatic na, pero andun pa rin yung bumabalik pa rin sila sa dating ugali. Ayun tinatawag PSPU, balik sa dating ugali. Alam naman natin na matapos sila magkaroon ng bagong buhay na kaloob ng Holy Spirit, maraming mga charismatic ngayon, no, ay talagang bumabalik. Sinasabing hindi na iinom, pero wala. Hindi natutupad. Amen? No, lalong lumala. Yung iba, lalo pang lumala. Hindi naman susugal, pero lalong lumala. Lalo na ngayon, ang dami mga sugalan ngayon. Ang daming online sugal ngayon. At dito marami ang nahuhumali. Grabe ang mga online ngayon, di ba? Mga online casino, may ganito, ganyan, no? Meron nga ako na-encounter yung scatter, no? Dali lang kumita, no? Pindot-pindot ka lang. Meron na nga 20,000, no? Talaga yung asawa ko, nabalatukan, nanalo. Doon sa online na yun, no? Diba? Nabalatukan, no? Pero yun na nga, na ang buhay ngayon, no? Sabi nga, naging kampante na yung mga tao. Na naging, hindi naging ganap yung kanilang pagsisisi, no? Matapos silang ma-evangelize, sabi nga na nakita nila yung mabuting balita, no? Na-encounter nila yung salita ng Diyos, no? Na nakilala nila ngayon ng ating Panginoon. At nagkaroon sila ng kamalayan. No? Sila ay
Kumbaga nagkaroon sila ng conversion, no? Na mula doon sa lumang buhay, sila ay nagkaroon ng bagong buhay. Pero ano nangyari after a year? After ng ilang mga taon, Praise the Lord. nagkaroon ng parang hindi na naging bagong buhay. Parang bumalik sa lumang buhay, no? Kasi hindi naging seryoso yung kanilang pagsisisi. So, sino ba dito yung dapat natin tularan na tulad sa Biblia, meron isang tao doon na talagang yung kanyang pagsisisi ay naging ganap. No? Kasi akala ng iba, kapag ikaw ay nangipisan, okay na. No? Ikaw ay ginawa mo na yung absolution, okay na. No? Akala ng iba matapos siyang graduate ng renewal, ng charismatic, at iba't ibang mga renewal seminar, kaya okay na. Pero hindi pala ganun. Kapag sabi nga po, yung pagbabago ay hindi ito ganun kadali. No? Na talagang, alam niyo ba ng demonyo, ang gusto ng demonyo ay lagi tayong dalhin at ilublob ulit sa putikan. Ilublob ka ulit sa kamuloy. Pero, kaya nga po, kailangan po yung ating relasyon sa Diyos. No? Kailangan tuloy-tuloy yung ating pakikipagkaisa sa Diyos. No? Kaso nga, hindi po ganun ang nagaganap. No? At marami tayong mga kapatid ngayon, maraming mga graduates, maraming charismatic ngayon, ay hindi sila nagpapatuloy. No? At marami sa kanila yung hindi nagiging ganap yung kanilang pagsisisi na expired na lahat. Amen? Hindi na sila nakapag-renew. Amen? So dapat po ay tayo ay patuloy na nagre-renew. Kasi bakit? Yun na nga hindi nagiging ganap. Kulang. Pag sinabi kasing ganap, ay ano ang ibig sabihin ng ganap? Dapat kompleto. No? Kompleto yung pagsisisi natin. At paano ito magiging kompleto? Hindi sapat yung aaminin mo lang yung kasalanan mo. Hindi sapat yung ipapahayag mo lang yung kasalanan mo. Hindi sapat yung ikaw magsisisi, tutulo ang luha, malulungkot sa iyong kasalanan. Hindi ba rin po sapat yun? Kulang pa. Ano yung kulang? Ano yung kailangan idagdag mo? Kailangan po ay yung pang-apat, kung hindi sapat yung pag-amin, hindi sapat yung pagpapahayag, hindi sapat yung pagkalungkot. Ano yung pang-apat at pang-lima? May dalawa pa eh. Ano yung pang-apat? Kailangan po natin umalikot sa kasalanan. Amen. Amen? At pang-lima, kailangan po natin meron tayong desire. Meron tayong hangarin gumawa ng mabuti. Katulad kay Zaccheo, amen? Sa Biblia, no? Si Zaccheo po ay siyang tax collector. Marami siyang dinaya. Marami siyang niloko. Marami siyang na-scam. No? Pero, nung makilala ng ating Panginoon, naliwanagan siya. No? Nung makilala niya ang ating Panginoon, siya ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At doon, meron siyang panata. Meron siyang pangako. No? So, kailangan talaga ang tunay na pagsisisi, kailangan meron kang pangako. Meron kang panata. At ano yun? Yung sabi niya na ibabalik na yung lahat ng kanyang mga pinakaw. Amen. Amen. Nakita ko lang. Ibabalik na yung lahat ng kanyang mga dinaya na 3 times. No? 3 times daw na ibabalik niya. No? At kung ayun na nga, na talagang napaka-ganda ng kanyang hangarin. No? Kaya nga, at yung sabi pa niya na yung kalahati ng kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa mga dukha. Diba? Ang ganda ng kanyang plataforma. No? Ang ganda ng kanyang plano. So, yun po yun. Para maging ganap po yung ating pagsisisi, ay kailangan hindi lang yung magkukumpis ka lang, malulungkot ka lang, ipapahayag ko lang sa pare, o tapos na. Kailangan po natin ito balik. Di ba tawag din dyan? Pakikipagkasundo. Covenant. So, kailangan mo makipagkasundo, kailangan may covenant ka kay Lord na hindi ka nagagawa ng ganito. Kaso nga, bilang tao, ang tao ay may kahinaan. No? Dahil hindi naman tayo lahat pare-parehas. Pero, yun na nga, dahil ng mga tao ngayon, ay
madaling matukso, may kahinaan. Yun na nga, kailangan talaga, kaya nga ang panawagan ng ating Panginoon ay patuloy tayong sumandig sa Kanya. Patuloy tayong makipagkaisa sa Kanya. No? Na huwag tayong hihiwalay sa Kanya. No? Na kailangan yung ating buong buhay ay itatalaga na natin sa Diyos. Kasi kung hindi ka makikipagkaisa, hindi ka makikipagkasundo, hindi mo talaga ang buhay mo, maaari ikaw ay maagaw pa. Amen? Kaya nga doon, parang nakikipag-tie up ka na. Kumbaga sa mga nasa mga tulad mga pagpapare, tulad mga, pero hindi naman talaga gano'n, no? So, yun lang. Kaya nga tayo, meron tayong renewal of covenant, no? Kaya nga po, napakahalaga na itong ating pagsisisi dapat ay maging ganap. At pag maging ganap, ano po ang mangyayari? Tayo ay tutuloy na babaguhin ng ating Panginoon. Amen? Nadarating tayo dun sa punto na si Sister Nati, kamukhang-kamukha na ng ating Panginoon. Amen? Si Sister Tess, kamukhang-kamukha na ni Amang Yahweh. Si Ate Venus, kamukhang-kamukha na ni Mama Mary. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon, no? Kaya nga po yan, no, na sabi nga, kailangan po natin na tayo ay patuloy na mabago. Napakahalaga ng pagbabago, no? At yun na nga, mababago tayo, no, na hindi man tayo ganap na laging nakakasunod, pero dapat sa ating pagkakadapa ay patuloy lamang tayong humingi ng tawad. Patuloy tayong humingi ng maging ganap ng ating pagsisisi. No? At yun na nga, yung lagi tayong merong hangarin gumawa ng mabuti. No? No, kailangan sa araw-araw, para may pakita mo sa Diyos yung tunay na pagsisisi, dapat araw-araw, meron kang bucket list. Araw-araw, ano ba yung ginawa mo sa Diyos? Araw-araw, meron kang nire-report kay Lord. Lord, kung araw na to, makita ko ng prayer meeting. Ganyan, di ba? Lord, kung araw na to, nagdasal kami sa patay. Lord, kung araw na to, Lord, nag-pray over kami, Lord. O Lord, kung araw na to, Lord, nag-soaking prayer kami. Lord, kung araw na to, nag-pray over kami. Dumaraw po kami sa may sakit. O di ba? So, every day, no? So, yan na yung buhay alagad eh. Amen? Kung na kailangan, meron tayong laging hangarin buwa ng mabuti. O, yan ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung araw-araw nandun ko sa madyungan, nandun ko sa kulitan, araw-araw nandun ka sa inuman, no? Araw-araw nandun ka sa sugalan. No? Hindi po ganun eh. Amen? No? So para lang natin niloloko ng Diyos. Kapag sabi nga, nakipag-isa ka kay Kristo, so dapat talagang totally tumalikod ka na. Amen? Tulad ng ginawa ni Sakeo, na talagang napakaganda ng kanyang hangarin. Binalik niya, at ngayon sabi niya, ang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga ito. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Praise Yahweh! Oh, kaya nga po yung pagsisisi, no? Na ito yung dapat na lagi natin, hindi naman ibig sabihin, hindi naman tayo laging sabihin natin na lagi tayo nagkakasala, pero dapat ang lagi natin iniisip, kumuha tayo ng mabuti every day. Amen? Dahil pag yan, sanayan lang yan eh, diba? No, kailangan masanay tayo. Yan yung tinatawag na pagsasanay sa kabanalan. No? Na tayo ay sinasanay na ng Diyos sa kabanalan. No? Na ang ating modelo, syempre, ang ating Panginoong Jesus. No? Kasi nga, papunta na tayo dun sa tinatawag na perfection. No? Perfection na talagang makita sa mata mo si Jesus, makita sa dila mo si Jesus, kasi syempre, puro word of God na yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Makita sa kamay mo si Jesus, at makita sa buong pagkatao mo si Jesus. No? Ang tawag yan ay yung karismata. Karismata. Makita sa iyo yung kapangyarihan ni Jesus. No? Makita sa iyo yung buhay ni Jesus. No? Kaya nga po mga kapatid, no? Na yung ating pagsisisi ay dapat na maging ganap. At magiging ganap lang yan kung
tayo ay patuloy na humihingi ng tawad sa Diyos nang may pagtalikod sa kasalanan at hangaring gumawa ng mabuti nang sa gayon mararating natin yung kabanalan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Dahil hindi naman tayo hindi hinahayaan ng Diyos na bibigyan kanya ng kanyang espiritu para ito ay laging nasa kasalanan. Amen? So, kasi ang plano ng Diyos, sabi nga ay bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Alam naman natin na ang tao nasa kasalanan pa, nasa bisyo ka, nasa mga masasamang pita ka, ay hindi kailanman magiging masaya. Amen ba? Kayo ba mga kapatid, masaya ba kayo? Masaya ba tayo? Amen. Pero malakas sa ating Panginoong Christ Yahweh, no? Sapagat sabi nga na ang ating pag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Wala na yung dati ng pagkatao. Siya yung bago na. Amen? At ang Diyos ang gumagawa nito. No? Kaya nga tayo ay patuloy na babaguhin at babaguhin tayo ng ating Panginoon. At isa pa sa pagbabago, may pagkakaloob sa atin ng Panginoon ay kung anong meron ng Diyos. Ito ay pagkakaloob mo. Amen? No? Kaya nga, ano sabi ng ating Panginoon, no? Na ano ba yung pangako niya? No, sa kanyang mga propeta noong panahon ni Propeta Joel, may pangako ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Sa panahong iyon ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. No? No? Ipagkakaloob ko sa kanila ang aking espiritu. No? At sa panahong iyon, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng mga pangitain. Ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Ang inyong mga anak ay ipapahayag ang aking kalooban. No? Magpapahayag daw yung mga anak natin. No? Sa panahong iyon, sabi ni Yahweh, at sa panahong iyon, ay magkakaroon ng magbibigay ako ng mga babala. At ano yung mga babala na yan? Sabi niya, magkakaroon ng dadanak ng dugo. Ano bang nagaganap ngayon sa atin? Diba? Puro patayan. Ikiling. No? Sa Ukraine, sa Israel, sa Iran. Ako, puro patayan. Araw-araw patayan. No? Libo-libo ang pinapatay everyday. No? Kaya dumadanak ang dugo. At ano pa yung ibang sign? Magpapadala ko ng apoy. Bad sign. No? Babala yan sign. Kaya nakita mo, kahit na wala namang nagsisiga kung saan lumiliyab yung buong kagubatan. Kasi sobrang init. Diba? Nagaganap na yan sa ibang bansa. No? At ano pa yung sinabi, magkakaroon ng makapal na usok. Ayan, ito nangyayari, puro sunog. Sunog dito, sunog doon. At ito lang, ito sa ating bansa. No? At kukulang animoy dugo ang buwan. Yan na, lagi mo. Nagaganap na rin yan sa ibang bansa. Hindi lang natin nakikita. No? Pero sa ibang bansa. So lahat ng signs na po yan, nagaganap na po ngayon sa ating kapanahonan. Dahil sabi nga, ito na yung tinakda ng Panginoon na magaganap sa huling araw. Amen ba? Amen. Palakpakan natin na malakas ang pakakas ng ating Panginoon. Presya, Kaya nga po, kaya nga ano sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, kung kasama pa ng ating Panginoon ng mga alagad, ano yung kanyang huling utos? Sabi niya ganoon, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Antayin niyo rin ang pinangako ng Ama na matagal ko nang sinasabi sa inyo. Nagbabautismo nga sa tubig si Juan at di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. Nabautismo na ba kayo mga kapatid? Amen. Yung bautismo, kailan yun? No? Siguro yung sinasabi niyong bautismo, kayo ay bininyagan. No? Nung bininyagan po tayo, ang tawag po dyan ay lamig na pagtanggap. Passive acceptance. Kasi po yung binyag na po yan, kaya kung tayo ay mga sanggol pa, tatanggap natin ang Holy Spirit, pero hindi pa tayo makatubod sa panawagan ng ating Panginoon. So, na-receive na po natin ang Holy Spirit,
tayo ay naging mga kapatid ni Jesus at nagpagmana ng kanyang kaharian. Pero hindi pa tayo makatubod sa panawagan ng ating Panginoon. No? Pero kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus, nagbabautismo nga sa tubig si Juan. Ano bang ibig sabihin ng bautismo sa tubig ni Juan? So ito po ay ginawa bilang tanda ng pagsisisi at paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. No? Dahil sabi nga si San Juan, siya yung mauuna sa ating Panginoong Jesus. No? Pero sabi nga ng ating Panginoong Jesus, nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. So, ang bautismo sa Espiritu Santo, ito po yung sinasabi doon sa Gawa 1:8. Ano ba yung sinasabi doon? Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. May power na ba kayo, mga kapatid? Amen. Anong power? Kilikili power. Kasi ang sinasabi ng power dito, ito yung tinatawag na power to do. Meron po tayong tinatawag na charismatic na 3 kinds of power. Ano ba yun? Ito yung power to do. Ito yung kapangyarihan sa kamay na pag pinari-over mo, gagawin. No? Isa pang kapangyarihan is yung power to, the gift of faith. No? Yung kapangyarihan sa pananampalataya. At yung isa is the gift of miracle. So yun po yung under ng power to do. Yung power to do naman, ito yung kapangyarihan sa isip. No? Na ito ay kapangyarihan, ibigyan ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit para magpahayag. No? At makaunawa ka ng salita ng Diyos. At yung isa ay yung the gift of discernment, yung makakilala ka kung ano spirit yung nasa tao. So yun yung pangalawang power. At sa huli, yung power to say. Ito yung kapangyarihan na makapagsalita ka sa dila. Kapangyarihan sa dila na kung saan makapagsalita ka sa iba't ibang wika. No? At yung isa pang kapangyarihan, yung makapag-interpret para maunawaan mo yung pagsasalita sa iba't ibang wika. At yung isa naman is the gift of prophecy upang maipahayag yung mga magaganap sa hinaharap. No? So yun po yung mga power na sinasabi ng Holy Spirit. No? Na pag bumabasa yung Holy Spirit, ay bibigyan kanya ng mga kapangyarihan. Kanina nga po nauna yung talakay ng ating kapatid, kapangyarihan sa dila. Meron na ba kayo doon? No? So kaya nga po, dito sa seminar po na ito, ay ipinagkakalog po itong mga kapangyarihan na ito. Amen ba? Nais ko ba matanggap yan? Hinungin niyo po yan sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise Yahweh! Woo! No? So yun na nga po, dito nga po, so naganap po yung pangako ng Diyos. So dun sa sinabi ng ating Panginoon, na sinabi, wag muna kayong aalis sa Jerusalem, antayin niyo rin yung pinangako ng Ama. Kasi nga po, yung araw na pinangako ng Ama ay yung araw ng Pentecostes. Amen? So sino po dito nakakalam mo anong ibig sabihin ng Pentecostes? Ang ibig sabihin po ng Pentecostes, ito po ay salitang Grego na ibig sabihin ay Pentecoste, or ibig sabihin ay 50. 50. Sino ba dito yung 50 years old na? Above na, above. Pero ako 5'5 na, 5'5. 5'5 Sundays, no? So, ibig sabihin po ng Pentecostes ay 50. No? Na ibig sabihin po, tatlong K po ang ibig sabihin niyan. Tatlong K. Yung isang K, ibig sabihin niyan ay, ang ibig sabihin ng Pentecostes, or 50, ito nga ay tinatawag na, ito yung kanilang kapistahan. No? Na ibig sabihin, ito ay pinagliliwang po ng mga Hudyo, no? 50 days after ng Easter Sunday. So, nung ating Panginoon ay muling nabuhay, ito yung tinatawag na Pentecostes. Bibilangin niya after ng kanyang muling pagkabuhay. So, yun yung ika-50. So, yun yung ibig sabihin ng Pentecostes, 50 days. Kaya ito ay pinagliliwang nila, kaya ito ay isang kapistahan. No? At isang K, ano yung K? Ito ay isang kapanganakan or birthday. Ito ay birthday of the church. Dahil simula po ito ng pagmimisyon ng mga alagad. Dahil simula po nung
ito yung simula na ang mga tao ay, ang mga alagad ay nagsimula na po silang mangarap ng hayagan sa buong mundo. No? At doon sa kanilang pagpapahayag ay pag-mission ay marami po silang nanalig sa ating Panginoon. Kaya nung unang pagpapahayag nila ay 3,000 agad yung nanalig at nagpabautismo at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya po, ang Pentecostes ay ito ay tinatawag na birthday of the church. No? Kaya nga po ngayon, kung titignan po natin ang history, ay nagsimula po ang Katoliko, Kristiyano, kasi ang totoong iglesia, totoong pangalan po ng ating simbahan ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. No? Kaya ang Iglesia, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay 33 AD na po. Ang tagal, no? Yung kanyang history. Kaya nag-start ang simbahang Katoliko. So tayo ay nag-start dahil ito ay pinatag ng ating Panginoong Jesucristo, 33 AD. So ibig sabihin ng AD, Anno Domini. Ibig sabihin, ito yung panahon ng ating Panginoong Jesus. Kabaliktaran naman ang BC, before Christ. Ibig sabihin ay bago dumating ang ating Panginoon. So yung Anno Domini, 33 AD, yung AD, Anno Domini, ito yung ang kapanahunan na ng ating Panginoon. No? At yan, sinasabi nga na simula po sa Pentecostes hanggang ngayon, ang huling araw ay nagpatuloy simula ng Pentecostes hanggang sa ating kapanahunan ngayon. No? Ito ay tumutukoy niya sa mga huling araw. Dahil nga yung pagbubuhos ng Espiritu Santo sa mga unang alagad ng ating Panginoon, ay ito na yung doon nagsimula yung mga huling araw at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. No? Kaya nga, yung 2026, so ito na yung year of honor, doon nagsimula yung bilang na 2,000 years ago, yung panahon ng ating Panginoon. No? Kaya nga, so ang Pentecostes, so ito po ay yun na nga, yung birthday of the church. Amen? So, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise Yahweh! Yan, no? At yung isang K, ito ay kapuspusan. No? Sapagkat nung araw ng Pentecostes, ay dito ay binuhos. Pag sinabing binuhos, talaga hindi lang patak. Kumbaga sa tubig, hindi lang patak na ambon. Kumbaga sa ulan, hindi lang ambon-ambon. Pag sinabi ibinuhos, parang lahat. Talagang ibinuhos todo na. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga alagad. Kaya nga napuspos yung mga alagad. Amen? Amen. So, at yun na nga, kaya nga nung araw ng Pentecostes, ay ito na yung matanggap ng mga alagad, yung kapuspusan sa Espiritu Santo. Amen? Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Praise Yahweh! No? Kaya nga po, kaya nga nung umakyat ng ating Panginoon, so nagtantay sila ng ilang araw. Kaya nga habang inaantay nila yung pagbibili ng ating Panginoon. So, habang sila ay nag-aantay, ay bumalik na yung mga alagad, doon sa Jerusalem. At doon na nga, ay nag-vigil sila ng 9 days. Nag-novena sila bilang paghahanda doon sa araw na yun ay inaantay. Dahil ito nga yung pagbibili ng ating Panginoon. Kaya 9 days sila nag-vigil. No? Doon sila sa upper room. At habang doon ay sila'y nananalangin ng himno, nananalangin sila ng mga makalangit na awitin, na sila ay nagtitipon, nagnanalangin. No? At noong araw na yun ay dumating yung pinakahihintay nila. Amen? So dumating yung araw ng Pentecostes. Kaya habang sila'y nananalangin, no? Habang sila'y nananalangin sa upper room, mga 120 na natin na nandoon, no? Kasama yung mga alagad, ang ating mahal na ina at mga kababaihan na sumusunod sa ating Panginoon, no? Kaya doon ay habang sila nananalangin ay
habang sila'y nananalangin at taimtim, dumating yung araw ng Pentecostes, no? At doon nga, habang sila'y nagdarasal, ay may narinig silang malakas na ugong, no? Malakas na hagonog ang malakas na hangin. No? At may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. No? Kaya po yung naganap noon, yung araw na yun, ay may mga marites nakarinig ng malakas na ugong na yun. No? Kaya nagdatingan yung mga maraming tao ng araw na yun. At mapagdating ng mga tao, ay nagtataka sila. Bakit sinasalita ng mga alagad ang ating mga katutubong wika? Eh di ba? Sila yung mga taga-Galileo. Sabi gano'n. Eh tayo, mga taga-ano tayo dito eh. Taga-Parsia, taga-Ilang, taga-Media, taga-Cappadocia, taga-Ponto, taga-Asia. Bakit nila sinasalita yung ating mga katutubong wika? At pinapahayag nila yung mga kahangahangang gawa ng Diyos. Sabi ng mga tao doon. Kaya sabi ng ilan, pakutya nila sinabi, nako, mga lasing yan. No? Pero, sabi nga, pag sinabing lasing, paano ba yung nalalasing? Diba kasi yung lasing ka sa alak at lasing ka sa espiritu. No? Pag lasing ka sa alak, tulad nung sa kapatid natin na unang nagpanayam, pag nalalasing po yan talagang nasa dyan yung nakatungga na yan ng mga isang boteng emperador. At meron sa harap ng videoke, at yan ay sasayaw na ng you can dance, you can dance. Ganyan na yan, no? Talagang gigiling ng ganyan yan, no? So, ganun po yung nalalasing. Pero pag nalalasing ka sa Holy Spirit, paano ba yung paglasing ka sa Holy Spirit? Katulad ni Haring David. Kung si Haring David ay nalasing sa Holy Spirit, ay talaga naman para na huhubaran na siya sa kakisayaw. Kaya nga yung asawa niya si Miriam, inuusig na siya para daw siyang baliw. Ganun pag napuspos ka at nalasing ka sa Espiritu Santo, na nagsasasayaw ka ng Hallelujah, 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 Hallelujah. Amen? At talagang ikot-ikot ka, hindi mo tuloy ako. Ganon, pag napuspos ka ng Holy Spirit, wala kang pakialam. Nasasabihin ng tao, wala kang pakialam kung mahuhubaran ka na dyan. Basta pag ikaw ay, kasi ang tawag doon ay dancing in the Spirit. Naranasan niyo ba yan mga kapatid? May kapatid. Pero kaming seminar ng mga nakaraan, yung mga youth, talagang, di ba, tumatambling pa. Talagang kung sumayaw sila, talagang grabe talaga. No? Kasi nga talagang, yun yung kapuspusan. No? Kaya nga po mga kapatid, sabi nga ni Pedro, mga taga-Jerusalem, hindi mga lasing yan. Dahil alas 9 pala na umaga. Sabi nga ni Pedro, ito po ngayon yung nagaganap ngayon, ito na yung mga ganapan. Na sinasabi ng Diyos na nung panahon pa ni Propeta Joel, na sa panahon iyon ay ibubuhos kong aking espiritu sa lahat ng tao. So ngayon po yun. No, nagaganap na yun. No, na ibubuhos niya yung kanyang espiritu sa lahat ng tao. No? Sapagkat, bakit ba kailangan natin ang espiritu ng Diyos? No? Bakit ba kailangan mo ng espiritu? Bakit kailangan mo ba ng kapangyarihan? Kailangan mo ba ng kapangyarihan, mga kapatid? Hindi. Sapagkat sabi nga po, ang kalaban natin hindi tao. Kaya nga, ang nais ng Diyos, bigyan ka ng power. Bigyan ka ng power. Bakit? Kung paano binigyan yung mga alagad ng kapangyarihan, tayong lahat, mararanasan din natin yan. Kasi yun ang pag-ibig ni Yahweh. Amen? Kilala niyo ba si Yahweh? Kilala niyo ba ang Diyos? Oh? Maraming tao, yung pangalan na hindi pa kilala. Ano pag-ibig sabihin ng Yahweh? Yan o, tulad yan. Yahweh, capital Y-H-W-H. Alam niyo ba yung pangalan na yan? Yan ay banal. Banal na pangalan. Sabihin niyo nga po, banal. Kaya nga po, nung panahon ng mga nung unang panahon, hindi po yung tinuturo, tinago yung pangalan na yan. Dahil sa kabanalan ng pangalan, tinago nila, pinalitan na nila ibang pangalan, ng nicknames. Kaya po naglabasa ng El Shaddai, Elohe, Elohim, ano ng mga
YHWH. No? Ang ibig sabihin yan ay, anong ibig sabihin? Ako nga. Kung anong kailangan mo, ako yun. Kailangan mo ng pera, ako yun. Bigyan kita ng kayamanan. Magkano kailangan mo? 1 million? 5 million? 10 million? Kaya ko ibigay sa iyo yan. No? Binibalang noon panahon na lang, ginto ang pera. No? Ginto ang sukatan. No? Yung talento, nilalaki nga ni Father, ang ibig sabihin pa ng isang talento ay tumitimbang ng parang ilang grams ba yun? Parang 1,000 grams. Tons na inatapos ng baston, no? Kaya nga, yung panahon ng ating Panginoon, talagang yung isang dinar ay napakalaking value na yun, no? Kaya nga, ako si Yahweh, kailangan mo ng kayamanan, ako yun. Kailangan mo ng kagalingan, ako yun. Kailangan mo ng kalakasan, ako yun. Kailangan mo ng buhay, ako yun. Kailangan mo ng kaligtasan, ako yun. Wala nang iba. Amen? Kaya ka nang hahanapan ka. Dahil ang lahat ng kailangan natin ay lakay Ama, Yahweh. Amen? Palakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Praise Yahweh! Oh, kaya nga po, ipagkakaloob ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa araw na yun. Pero, yun lang ba yun? Nung araw lang ba yun? No? Kasi meron tinatawag na second Pentecost. Ano yung second Pentecost? Ang second Pentecost, ito po yung panalangin ng mga isa lang po itong term na panalangin ng mga panahon na yun, katulad nito, John 23rd. Isa po siyang papa, na ang panalangin niya ay muling maranasan ng simbahang Katoliko ang kapuspusan. Ganyan din si Pope John Paul II. Siya rin po ay nanalangin yung sa pagsigol, no? Yung pagsigol ulit ng Espiritu Santo, yung pag-inig ulit ng pananampalataya ng simbahang Katoliko, na maranasan ulit nila yung kapuspusan. Kaya nga, ang mga leader ng simbahan noon, ay ito yung kanilang panalangin na maranasan ulit ng simbahan yung kapunuan, yung kapuspusan. At yun na nga, at ito ngayon. Kasi yung mga signs, hindi lamang ngayon na nagaganap eh. Amen? Kaya ibig sabihin yung pangako ng Diyos ay sa panahon na natin ngayon magaganap. No? Na muling ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Bakit? Kasi nga, kailangan po natin ng kapangyarihan. Bakit? Kasi may kalaban tayo. Ano kalaban natin? Sabi nga sa Efeso 6:12, ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga may kapangyarihan, mga hukbong espiritual ng himpapawid, mga tagapamahalan ng kadiliman na nababayani sa sanlibutan ito. No? So sila po yung kalaban natin. At take note, mga powerful sila. Kaya nilang sirain ang pamilya mo, kaya ka nang bigyan ng sakit, kaya niyang sirain ang buhay mo. No? Kaya nga po, paano natin siya lalabanan? Kaya nga ang pag-ibig niya mang Yahweh, ang nais niya, tayo ay mapuno ng kapangyarihan. Amen? Ibahagi yung kanyang Espiritu, ibahagi yung kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao. Natanggap na po namin yun. Amen? No? Kaya nga po, salamat sa Diyos. Kaya nga, ito ay para sa lahat, hindi lang para sa amin. Para sa lahat ng tatawagin ng ating Panginoon. No? Sapagkat ito na yung panahon, ito na yung huling araw na ibubuhos niya na yung kanyang Espiritu para sa lahat ng tao. Para ang nais ng Panginoon, marami ang gumaling. Amen? Mapalayas natin yung mga salot. Ang dami ng salot ngayon. Bagyo, lindol, digmaan, mga kaguluhan, kahirapan. Amen? No? Katulad sa lobat na yan. Pindot yun. Hello, ayan. Ganda nga, kaya ngayon, naghanap po ang kahirapan. No? Kahit sa ibang bansa. Ngayon, salamat sa Diyos, meron pa
tayong pagkain, meron pa tayong nakakain. Sa ibang lugar, wala ng tubig. Yung value ng kanilang pera, napakababa na. No? Kaya paano sila bibili ng pagkain? Baka dito tayo, nakakauna pa tayo ng karne, ng manok, ng lechon. Baka sa iba, talagang wala na. No? Gutom. Gutom yung kanilang buhay. No? Kaya nga po mga kapatid, ito na yung panahon na kailangan natin, sabi nga, hindi mo kaya mabuhay kung walang Diyos sa buhay mo. Kaya mo ba? Hindi natin kaya na walang Diyos sa ating buhay. Amen? Sapagkat kung tayo nasa Panginoon, na kaya mang Yahweh, wala ka nang hahanapin pa. Amen? Sapagkat ngayon nga, sabi nga, ito na yung kanyang paghahari. Nais ng Diyos na ikaw ay pamahalaan niya. Nais ng Diyos na bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. No? So dapat ito yung matutunan natin, no? Na kaya nga panawagan ng ating Panginoon, tayong lahat, kaya mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Amen? Katulad ng mga alagad na sila mapuspos ng kapangyarihan, sila ay humayo, sila ay naging matapang, nagpunta sila sa iba't ibang lugar at sila ay nagpahayag at pinakilala ang ating Panginoong Jesus. At doon, maraming tao ang nanalig sa ating Panginoon. No? At marami ang nabautismuhan, marami ang binigyan ng kapangyarihan. Huli na kayo. Pero hindi pa naman, no? So kailangan nga kung paano natanggapin ang mga alagad namin, kayo din po ay ibabahagi din ng Panginoon. Kaya mangyari yung kanyang Espiritu para sa lahat, para bigyan po kayo ng kapangyarihan. Amen ba? Amen. Parang pakalaman na malakas ang ating Panginoon na siya. Kaya paano natin tatanggapin yan? Kailangan lang po pagsisisi. Amen? Kailangan nasain po natin, hangarin natin, at hilingin natin sa Panginoon na tayo ay puspusin niya ng kanyang kapangyarihan sapagkat ito yung kailangan natin sa panahon ngayon. No? Sapagkat sabi nga, ito na yung panahon na talagang kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ng kanyang Espiritu para tayo ay mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Nice ba? Amen. Nice ba mga kapatid?